Inaasikaso na nga ni Ermat tong mga papeles na dadalhin niya bukas. Kasi yung pinag-check pa niya dyan sa may bayan ay hindi malaman kung ano yung nararamdaman niya, kaya kailangan niyang pumunta bukas ng PGH. Palagi kasing masakit yung ulo ni Ermat at hindi na makatulog ng maayos, halos 1 linggo na. Nagpa-CT scan kasi sa Ermat kanina at ang resulta ay meron nakitang bukol sa likod ng ulo niya. At hindi rin malaman kung anong klaseng bukol, kung bukol ba talaga o kaya laman na lumobo o kaya dugo na namuo lang, hindi po makita. Kaya naman ang sabi ni Doc ay magbaka sakali nga doon sa Maynila sa may PGH. Kasi wala na raw pasok yung mga doktor simula Sabado hanggang November daw. Kaya mamayang madaling araw, iaalis nga silang dalawa ni Bayaw. Sasamahan nga siya ni Bayaw doon sa may PGH. Hindi kasi ako pwedeng sumama, mga utol. Go to lang magbabantay kay Manang Lia. Maaga kasi pumapasok yung utol ko at sa Erpat naman ay namamasada at ako lang ang tanging mga iiwan kay Manang Lia. Kaya naman ihahatid na lang namin sila ni Erpat mamaya sa labasan. Kaya naman bago sila bumiyahe mamayang madaling araw, ngayon dapat mabusog sila ngayong gabi. Ang balak nga ni Erpat dito sa binili niyang baboy, sabawan nga daw. Kaya lang yung nag-request si Ermat na iprito na nga lang. Ay alam nyo naman mangyayari kapag sinuway yung utos ni Ermat na Erpat. Talaga naman mapapasabi ka ng isang bala ka lang. Tinimplan nga lang ng pampalasa ni Erpat yung baboy tulad ng pamintang pino, asin, patis, tsaka yun lang. Kahit 10 minutes mo nga lang yun ibabad talaga naman napagkalasa na. At habang inaantay natin yung maprito, tingnan nyo naman si Manang Lia rito anong ginagawa niya sa pusa niya. Ay! Mamamatay yan eh. Kitang-kita nyo naman ang pagmamahal ni Manang Lia sa mga alaga niyang pets. Sa sobrang pagmamahal niya, akala niya mga laruan niya na, akala niya mga hindi na gumagalaw talaga. Sa huling pagbukas nga ni Erpat dito, iaaw na nga tong unang salang. Kapag magluluto nga rin pala kayo ng ganyan mga utol, saktong apoy nyo lang din, payo lang. Gawat mas masarap kasi kapag daan-daan siyang naluluto at napaka-crunchy rin ng kanyang balat. Sinabay-sabay na nga rin ni Erpat lahat, isa lang tong huli para na masabay-sabay na rin silang maluto. O, di ba mga utol, ganyan sila ka-close ng alaga niyang pusa. Palagi yan silang ganyan mga utol, simula yung dumating yung pusa niya na yan. Nahawaan na nga rin ni Manang Lia ng pagka-android yung aso na yan, gawat hindi nasasaktan sa kanya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga utol, simple lang pero alam mo makakarami ka. Yung mga ganyan, hindi na yung pinapalamig, dapat yan bagong luto, bagong ahon, talaga naman, chibog kagad. Masarap kasi yan kapag kayong mainit, tapos crunchy pa yung balat. Talaga naman, tapos may sawsawan ka pa na toyo kalamansi tapos mantumas. Habang yung batang makulit dito ay napagkasama ng titig niya, kaya ng paano mga utol, testingin nyo na rin yan nang hindi kayo mabitin sa kanin. Pagkatapos tapatan mo na itong mantumas tsaka toyo kalamansi na may sili, ay talaga naman. Ibugon na natin yan mga utol, pag salo-salo na natin at habang nakain kami magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Riquino Tevis Ramil from Las Piñas, kay Marvin Gamote, kay Yudo Jr. from Marikina City, kay Francis Bilen from Balatan, Kamasur, kay Glenn Justin C. Rivera, kay Papa Dan Constantino from Tainawak, Ilaya, Alfonso, Cavite, at sa utol natin si Jeffrey Abelardo from Bulacan. Shoutout sa inyong lahat mga utol at maraming pong salamat sa mga suporta ninyo. Follow mo naman yung page ko tol. Paalam!